Magandang araw mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa peligro, danger sa pag-treasure hunt kapag ang ating natumbok ay ang tunnel or treasure tunnel ng Emperor or ang Emperor Burial Site. Ano nga ba ang meron dito? Bakit napaka-peligro nito? Dahil sa mga site na ito ay nariyan ang lahat ng booby traps, water traps at iba pang mga poisonous chemicals or poisonous gas and chemicals na nilalagay nila malapit sa kanilang ibinaon na kayamanan. Narito ang video courtesy of Obstacle Treasure. Kagaya ng mga bomba, granada, mga decoy na pader na magdadala sa iyo sa isa pang bitag. Ang Golden Lily ay walang pinalampas na pagkakataon at mayroon silang malawak na sistema ng mga booby traps na binubuo ng mga nakakalaso na gas explosives. Ang mga komplikadong paggamit ng water table na kung hindi mo alam ang iyong gagawin, maaari kang malunod sa loob nito bago mo maabot ang kinaroroonan ng mga kayamanan. Ito ang pinakamapanganib, ang tubig. Dahil sa tubig, hindi ka pwedeng magtago. Hindi na lang katulad ng bomba. Ang bomba kapag sasabog ay pwede ka pang magtago sa napakalapit na kanto before mo mahatak yung kanyang pin, kung yan man ay granada or pagbagsak man ng nakabitin na aerial bomb, merong pang segundo yan bago sasabog. 2 segundo, 1, 2, boom, ganyan. So katulad ng napanood natin sa movies, ang pagsabog ng mga granada ay mayroong segundo yan. Kasi sinadya yan na disenyo para hindi mabiktima yung magtapon yan noong giyera, noong kapanahon ng giyera. Kaya mayroong 2 seconds or sometimes 3 seconds delay ang pagsabog kapag tinanggal na yung kanyang lock or pin ng mga bomba. So ang bomba ay may chance ka pang mabuhay diyan. Pero sa water trap, malamang ay wala na talaga dahil ang water trap ay nandun sa ilalim yan ng tunnel. Malalim. Nasa 30 meters ang lalim. Paano ka makalabas niyan kapag sasambulat ang water trap? Kaya para sa akin, ang water trap ang pinakadelikado kasi pati kayamanan ay mabaon. Mabanlas ang kayamanan, mawawala. Kapag sumabog ang tangke ng tubig na napakalaki, napakabigat at babahaan lahat ang tunnel na pinasok nyo na malalim. Hindi yun mababaw. Hindi ka na makalitaw pa niyan kapag sumabog ang water trap. Kaya ang mga Yamashita treasures or Emperor treasures, palaging binabaon yan malapit sa creek para diyan sila kukuha ng water table or itong tangke ng tubig o reservoir para sa mga water trap. Patuloy tayo dito sa pidyong ito dahil narito ang kwento tungkol sa mga peligro or danger sa paghanap natin ng Emperor treasures. Ngunit ang mga mapa na iginuhit ay may palatandaan at kasama dito ang lahat ng mga bitag na maaaring magturo sa mga tamang daanan patungo sa kinaroroonan ng mga kayamanan. Ito ang maganda sa treasure hunting kapag meron kang totoong treasure map, hindi yung pang 10 Xerox na. Yung pwede yung pangalawang Xerox ay maganda pa yun, wala pang dagdag. Pero yung kung ilang beses na na-Xerox ay marami ng dagdag yan. Ang iba dyan ay in-erase na, kaya ang nangyari ay hindi na legit ang mapa. Okay, nasa mapa nakalagay ang lugar kung saan nilalagay ang bomba, kaya importante sa treasure hunting ang mapa. Kung wala tayong mapa ay mabiktima tayo ng nitong booby traps. Kasi hindi natin alam kung nasaan nakalagay ang booby traps. Kahit na matumbok natin ang tunnel, ang problema wala tayong mapa. Hindi natin alam kung saan banda yung nilagay nila ng mga patibong sa treasures. Kung wala ang mapa, mahihirapan kang mapasok o mahanap ang mga treasure vault at maaring hindi ka na makakalabas sa loob nito. At upang matiyak ang kahalagahan ng lahat ng mga lokasyon ng treasure vault na pinanatiling lihim nito, ang bilang ng mga taong nakakaalam ay nasa mababang bilang lamang.
Ginagamit nila ang mga bilanggo ng digmaan o lokal na paggawa ng alipin upang itayo ang aktwal na mga treasure vault. Walang kaalam-alam ang mga taong nagtatayo nito at naghuhukay, na kung bakit sila naghuhukay ng walang katuturan. Ayan, yan nga ang totoo. Dahil sa mga nabubuhay pa na naghukay ay sabi nila, pinahukay lang sila pero wala silang nakitang ibinaon. Kasi pagkatapos nila maghukay ay dinadala sila sa malayo at doon sila nilalagay sa kanilang prison cell sa prisuhan, at yung maglalagay ng mga ginto ay yung mga sundalo na, yung engineering brigade na yun talagang function nila, yung engineering brigade ang paggawa ng mga treasure bunkers. Kaya yan, pati itong prisoners of wars, POW, mga English, British, American, mga Australians, yan ang mga foreigners na allied natin noon. Pilipino, pinaghukayan. At ayon sa alamat, pati yung mga Hapon na naroon daw sa ilalim ng tunnel noong ipasara na ni Yamashita ang tunnel, pinasabog ang entrance nito, ay pati Japanese soldiers ay naroon, kasamang naibaw ng buhay sa loob ng tunnel, kasama ang kayamanan. Yun na legend ay diyan daw yan sa Baguio City, na sa parte ng Baguio, sa Baguio City, ang tunnel na yan, yung pinasabog ng ni Yamashita, kasama yung nabaon mismo yung kanyang 200 daw ka soldiers yun na Japanese, kasamang nabaon. Kaya napakalaking yun, treasure tunnel ng Emperor. Kasi ang daming nabaon. 200 mismo ka Japanese plus prisoners of war na mga Pilipinos, Americans, British at Australians. Nasa mga 500 katao ang nabaon ng buhay sa Emperor treasure site na yun. Yun ay ayon sa alamat. At maaari nilang ikamatay sa loob nito, na kung makakalabas man sila ng buhay, ay kadalasang pinapatay na lang sila ng baril sa lugar. Ngunit sa lahat ng pagsisikap ni Tomoyuki Yamashita, ang ginto ay hindi pa rin ligtas. Noong Oktubre taong 1944, dumaong ang mga Amerikano sa Pilipinas, at ang sumunod na labanan ay ang pinakamadugong digmaang Pasipiko. Sa pagtatapos ng madugong labanan ng mga Pilipino, si General Tomoyuki Yamashita ay nakipaglaban hanggang sa huling sundalo nito ng kanyang imperyo. Ngunit kahit ang isang master ng taktika na tulad ni Yamashita, ay hindi pa rin mapigilan ang pagsulong ng mga Amerikano. Alam niyang hindi niya kayang hawakan ang Pilipinas, ang tanging magagawa lamang niya ay isulong ang laban hanggat maaari. Ito ang mangyayari ngayon. Kapag ang China ay nagpursigi sa atin, yan ang mangyayari kay Xi Jinping. Yung kanyang pinakamagaling na general, kapag pinadala niya sa Pilipinas, paktay din yan. Kapag umatake na mga Amerikano, na kasi yung mga Amerikano, yan ay may X-factor na yan sa giyera. Ang dami-daming giyera na sinalihan, kaya eksperto na yan. Kung sa basketball pa, NBA, ang Amerika, magaling. Kaya, yun, kahit na tigre ng Malaysia, ng Malaya, si Tomoyuki, tinatawag yan na tigre dahil decorated general at mabangis. Pero pagbalik ni MacArthur, nagiging siya nagiging sisiyo na lang ang lawin. Ayan, binitay siya. At yung ayon sa pagbitay sa kanya ay merong nakuhang ilang mapa ang mga Amerikano kay Yamashita. Kaya ang ibang Emperor Treasure Site ay nakuha talaga yan ng mga Amerikano. At ayon sa mga chismis, yung paglabas ng FBI na yan, yung tinatawag na Black Eagle Fund, pati yung ginto dyan sa Fort Knox, ang karamihan dyan ay galing sa Yamashita Treasures ng World War II na nakuha ng mga Amerikano kay Yamashita. Si Yamashita lang ang general na binitay na klarong-klaro. Yung iba ay hindi na pinakita kung paano ini-execute. Talagang si Yamashita ang nagiging sample.
ng bangis ng mga Amerikano. Kaya si Jinping, wag nang mag-isip ng umatake sa Pilipinas, ay maulit-uli ang World War II na mangyayari. At merong mga magiging war veterans na Pilipino, at sa huling sandali ng giyera, kung merong World War III, Pilipinas pa rin ang manalo, ang kasama ang Amerika at Allied Forces, at ang China ay babalik sa pansitan or sa kangkungan, pupulutin. Yang kanilang ekonomiya ngayon na maganda ay babagsak yan, at babalik nga sila sa pagluluto ng noodles, at babalik sila sa pagiging kawawa kapag tinuloy nila yung giyera na yan. Kaya dito tayo mananalamin, World War II, kahit anong kapangyarihan ng Japan noon, wala pa rin nagawa kapag nandiyan si Uncle Sam. Si Uncle Sam ay ang Amerika. Okay, balik tayo dito sa peligro na dulot ng pag-treasure hunt ng Emperor Treasure Site. Kailangan nito ng mahabang oras upang tapusin ang kanyang misyon. Dahil hindi pa rin niya natatapos ang pagbabaon sa mga kayamanan nito. Abril taong 1945, ang mga sundalong Hapones ay natalo sa digmaan sa Pasipiko. Ang general ng Hapones na si Tomoyuki Yamashita ay prioridad ngayon na itago ang mga ninakaw na ginto, habang ang hukbong pandagat ng US ay patuloy na sumusulong sa karagatan. Napilitang umatras ang general pabalik sa mga bundok sa paligid. Actual video ito, old videos ng paghakot ng mga hapon ng ginto. Yan nakita nyo, paakyat talaga yan ng bundok. Kaya karamihan ng treasure ay nasa tuktok ng mataas na bundok na halos hindi maaabot ng tao. 45 degrees climb ang mga bundok na yan. Hindi pwedeng titirhan kasi 45 degrees mahuhulog ang mga bahay. Kaya ganyang klaseng mga bundok ang nilalagyan nila. Yung parang Mount Fuji, parang Mayon Volcano, ganyan na klaseng mga bundok. Matatarik at matataas. Higit ng hilagang lungsod ng Baguio. Ang kanilang sistematikong pagtatago ng kanilang ninakaw na kayamanan ay nawalan na ng plano. Ang higit na pagkatalo ang dahilan ng kanilang pagkataranta, na kailangan na nilang itago ito sa lalong madaling panahon. Ito na yun. Dahil sa malapit na silang mahuli at magdusa sa pagkatalo, tanging ang panghuling treasure vault ang hindi pa naisasara habang ang 174 na treasure vaults ay matagumpay na naibaon. Sa paglipas ng ilang oras, inutusan ng general ang mga punong inhinyero na esara ang huling treasure vault. Alam ng mga inhinyero ang tungkol sa lahat ng nasa mapa, ang kinaroroonan nito at ang pinagbaunan ng mga ginto, at kung papaano ginawa ang mga booby traps. Ang hindi nila alam ay may huling hakbang ang general para protektahan ang ginto. Ayon sa kwento, habang ginagawa ng mga inhinyero ang kanyang mga utos, ito na yung sinabi ko. Ang general ay inuumpisahan ng isinasara ang bokana ng treasure vault mismo. Walang kaalam-alam ang mga inhinyero na nasa loob, na inihahanda na pala ang mga bombang gagamitin para sarahan ang bokana ng treasure vault. Ito yung sinabi ko kanina na 200 ka sundalo, ito pala yung engineering brigade mismo. Napakalupit naman ni Yamashita, pati tauhan niya. Imbis na naglalagay doon ng booby trap sa tunnel, pinasaran niya, pinasabog niya yung entrance ng tunnel. Kaya kawawa yung mga Hapon doon. Iyakan yun sigurado, at pagdating ng 3 araw, patay na sa gutom yun. Nababaliw na sa gutom. Walang makakain. Kaya kawawa. Yun ang kwento, totoong kwento yan. Yan ang legend ng The Last Emperor Tunnel na sa pagmamadali ni Yamashita ay pinasabog na lang. Kasi wala na silang oras na takpan ng manumano ang entrance nito. Kaya pinasabog na lamang at kasamang nabaon doon ang mga kawawang engineering brigade na naglagay ng booby traps sa Yamashita treasures. Kawawang kwento ito. Upang magiging tagapag-alaga para sa kayamanan na walang hanggan. Pagkalipas ng 3 buwan, matatapos na ang ikalawang digmaang pandaigdig. Si General Yamashita ay nilitis para sa mga krimen sa digmaan. Ang pinagkakatiwalaang general na si Yamashita ay dinala ang lihim ng mga ginto hanggang sa kanyang huling libingan. Mayroon lamang isa pang tao na di umano ay nakakaalam ng mga ginto, si Prinsipe Chichibu. Ngunit, noong 1953,
Siya ay pumanaw sa sakit na TB. Hindi naman si Prince Chichibo lang. Merong karugtong yan nang mamatay si Prince Chichibo, 1953. Ang bumalik dito sa Pilipinas, 1946 pa, bumalik na si Prince Takeda, isang kapatid pa rin ni Prince Hirohito ng Japan, ng Emperor, kapatid ng Emperor, si Takeda. Si Takeda mismo, ayon sa mga kwento, si Prince Takeda ay nakuha niya, nabuksan niya ang 3 Emperor Treasure Site. At ang laman nito ay ang pinaglagyan nito para maibalik sa doon sa Japan ay submarino. Kasi 1946 yun, mismo pagkatapos lang ng giyera. Ang kanilang puppet president noon na nilagay ng Hapon, si Laurel yata yun. Si Laurel ay puppet president ng Hapon. So malayang makabalik dito si Takeda kasi ang presidente kaibigan nila, sila ang naglagay noon. At malayang makapagawa ng treasure hunting. Si Prince Takeda ay naninirahan kasama ang kanyang Pilipina na asawa dito sa paikot-ikot yan dito sa Pilipinas. Minsan nasa Mindanao, minsan nasa Luzon. Luzon, Mindanao kasi ang napakarami. Sa Visayas ay mga ano lang yan, mga hindi yan Emperor Treasure Site. Mga ano yan, libing yan ng mga ibang pang mga general na nagbaon dyan. Ang malaki talaga ay diyan sa Luzon at dito sa Mindanao. Narito ang mga Imperial Treasure Site. Kaya yun, 3 lang ang nakuha ng Prince Takeda, pero sa ngayon, noong 1970s, 1980s, hanggang sa ngayon ay meron pa ring recovery program ang Imperial family. Yung pamilya ni Showa, ni Hirohito, ay meron pa rin pinapadala dito ng mga treasure hunter na merong dalang mapa na original. Okay, yung mapa na gawa sa wax paper ng Emperor. At yun ang nag-remarking sa ngayon. Kasi nawala na yung mga marker, binasag na yung mga marker ng treasure. Ang mga kahoy putol na, ang mga old tree putol na rin. Kaya ang mga remarkings ngayon ay nasa mga niyog na, sa mga punong niyog. Kadalasan ang marka nila ay bilog na bilog. Meron din silang minarka na diamond. Meron akong nakitang diamond na minarka nila sa niyog. At magtaka tayo bakit merong marka ang mga niyog na bago lang. Kasi yan ay mga remarkings na patago lang yan ng kapag mag-ano dyan ng mga Hapon. Madaling araw yan, mag-remarking sila. At pagbalik ng mga kasama niyan, ay bibilhin na nila ang lupa na nilagyan nila ng remarkings. Or mag-donate sila ng project para malaya silang makapaghukay sa mga lugar na yon. So recovery treasure pa rin yan. Ang ginto ay babalik uli doon sa Japan. Alinman sa mga taong nakakaalam sa mga kayamanan na ito noon, ito ay marahil ay pumanaw na ngayon. At ang mga ginto ni Yamashita ay nanatiling isang alamat. Ngunit sa Pilipinas, pagkatapos ng nakakakilabot na digmaan, binuhay ulit ang alamat ng ginto ng Yamashita. Siyempre hanggang sa ngayon, alamat ay parang ano pa rin, kabaliwan, di ba? Napakaraming kwento na ang mga sundalong Hapon ay nagbaon ng kayamanan sa buong parte ng Pilipinas. At ito ay halos isang pambansang kinahuhumalingan na alam ito ng lahat sa buong bansa at hinahanap ito ng mga treasure hunters magpahanggang sa ngayon. Yan, so totoo naman dahil 175 treasure site, nabawasan ng 3, nabawasan ng mga Amerikano. So approximately, meron pa rin natira yan na mga nasa 100, sabihin natin 100 treasure site na imperial ang natira. At yan ay mga secured tunnel with booby traps, with water traps. At yung ating napunteriya, yung mga tinitreasure hunt natin, yun ay hindi pa yun imperial treasure site. Yun ang mga binaon lang ng mga individual soldiers
Kaya yung mga nakakuha ng 4 na barita, isang banga na jewelries, yan yung binaon lamang na minamadali. Pero yung Golden Lily, Treasure Tunnel, or yung sa Emperor, kung saan ay merong water trap, booby traps, at napakatibay na siminto na bunker na nilagyan ng ginawang treasure vault at malalim. Kaya yun ang pinaka challenge sa mga treasure hunters ngayon, kung paano pasukin itong mga Golden Lily treasure bunker or Emperor treasure bunker. Kasi nauubos na natin ang mga small deposit sa ibabaw. Yung may lalim lamang na 2 meters to 4 meters, nauubos na. Kasi na-detect yan, naaabot yan ng mga scanners at detectors. Pero itong mga bunker ng Emperor, ng Golden Lily, ay napakalalim, secured, at merong mga nilalagay na booby traps. Kaya baka hanggang sa na lang ito, panaginip natin na makuha, mga ka-TH. So hanggang sa muli, ako'y magpaalam na. God bless us all, at sana swertihin kayo sa inyong pag-treasure hunt. Paalam!